ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, patay sa bagyong si Pablo, pumalo na sa 714 ayon sa NDRRMC. Itong late last night naman, nakakuha sila ng another 8. So 714 na ang bilang ng patay. Mga oil companies nagpatupad na rin ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Syntax Bill aprobado na ng Bicameral Conference. Pinoy, hihintay na lamang itong maratipikahan. Isang lalaki nagpakamatay dahil po sa pagkatalo ni Manny Pacquiao, pambansang kamao, napaiyak sa isang panayam. Sa negosyo, bayan ho ng Malay sa Aklan na nakakasakop sa Boracay tuloy sa pagpapalakas ng turismo. At sa ibang dagat sa Pakistan, 6 ang patay sa dalawang suicide bombing. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen, ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Martes ngayon, Desyembre 11, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako po si Wang de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DWDY 1107 RMN Kawayan, DYHB 747 RMN Bacolod, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at DXRS 918 RMN Surigao. Live via satellite. RMN News Nationwide. Mga kasama, umakyat na ho sa 714 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng bagyong Pablo sa Visayas at Mindanao. Sa interview ng RMN kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, ito ay matapos na matagpuan kagabi ang 8 pang bangkay sa Davao Oriental kung saan isa rin sa mga pinakamatinding sinalanta ito ni Pablo. Umakyat na yung bilang ng patay at meron na recover yung ating mga responders. So yung late early last night 706, pero itong late last night naman nakakuha sila ng another 8. So 714 na ang bilang ng patay. Itong 8 na ito na late last night nakuha ay sa Katiil, Davao Oriental. Bukod sa mga nasawi hoy, patuloy pa rin naman ang search, rescue and retrieval operation sa 861
na nawawala pa kung saan umaasa pa rin si Ramos na ang mga ito'y buhay pa. Aminado si Ramos na nahihirapan sila ngayon na pasukin yung mga lugar o ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa mga sirang tulay na hindi humadaanan. Ito nga lang yung tulay at saka yung kalsada na sira-sira, kaya medyo may kahirapan yung by land transportation. Kaya may konting kahirapan na sana maintindihan ng ating mga kababayan na hindi ura-urada yan. So at least kuha na ito, full might of the armed forces at saka yung national police. Ginagawa lahat ng ating mga kakaya para aabot ito hanggang doon sa pinakamalayo. Kasabay niyan, wapela rin si Ramos muli sa anumang klase ng tulong sa mga sinalantaho ng Bagyong Pablo. Umaapila ng $65 million na tulong ang United Nations para sa pamilya po ng mga mahigit sa 600 nasawi at libu-libong naapektuhan ng Bagyong Pablo sa Pilipinas. Ito ay matapos na personal na makita ni Luis Carvalho, officer in charge ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, sa pagdalaw niya sa sitwasyon ng mga residente sa lugar na matinding sinalanta ng bagyo dyan sa bahagi ng Davao. Ayon kay Carvalho, inilusad ang $65 million global aid appeal para mabigyan ng pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan ang halos ay 480,000 Pilipinong matindi talagang naapektuhan ni Pablo. Plano rin ng UN na matulungan ang bansa para muling lumago ang sektor ng agrikultura at makabangon ng mga magsasaka doon. Kabilang po sa matinding sinalanta ng Bagyong Pablo ang Compostela Valley at Davao Oriental. Samantalay, sumunod na rin ang ilang kumpanya ho ng langis sa pagpapatupad ng oil price rollback. Una rito ay alas 6 kagabi nang nagbawas sa presyo ng 75 centavos sa kada litro ng premium at unleaded gasoline ng Phoenix Petroleum. Meron pong 20 sentimo pa silang dagdag na rollback sa regular gasoline at 15 sentimo sa kada litro naman ng kanilang diesel. Alas 12:01 ng madaling araw kanina, nag-rollback sa kaparehong halaga sa premium at unleaded gasoline, regular gasoline at diesel at ang Shell at Petron, Sea Oil at PTT. Alas 6 naman kaninang umaga, nagpatupad din ng katulad na bawas at presyo sa gasolina at diesel ang total. Meron mang 10 sentimo na bawas presyo ang Shell at Sea Oil sa kada litro ng kanilang kerosene. Matatandaan nung isang linggo nag-rollback din ang mga kumpanya ng langis ng 60 sentimo sa kada litro ng premium at unleaded gasoline, 35 centavos naman sa kada regular gasoline bawat litro at 40 sentimo sa kerosene. Aprobado na sa Bicameral Conference Committee ang kontrobersyal na Syntax Bill at nakatakdang nagdaanan ng mga senador at congressmen. Ang BICAM report ngayong araw sa pagpupulong kahapon sa Sofitel Hotel, sinabi ni Senador Franklin Relon, acting chairman ng Senate Ways and Means Committee, na napagkasunduan na 69% sa kokolektahing buwis na mula sa sigarilyo, habang 31% naman magagaling sa alak. Ayon po kay Drilon, naabot sa 33.96 billion pesos ang inaasa mga kolekta sa mga sin products sa unang taon na implementasyon ng nasabing buwis, kung saan 15% o halos 5.1 billion pesos ay ilalaan sa livelihood na mga sektor na maapektuhan, partikular na mga tobacco farmers. Ang natitirang 85% ay gagamitin sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan, kabilang po ang modernisasyon ng mga public hospitals, gagastusin sa PhilHealth ng sambayanang Pilipino at ang Millennium Development Goal. Kabilang sa mga pinagkasundo ay ang matagumpay man o hindi ang nasabing batas, ay automatikong i-review ito ng 2 kapulungan ng Kongreso sa 2016 o matapos po ang 3 taong implementasyon. Pinoy hinihintay na lamang na maratipikahan ang Syntax Reform Bill. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Matapos maaprubahan sa Bicameral Conference ang Syntax Reform Bill, ay umaasa ang Palasyo ng Malacanang na magiging mabilis at walang problema ang ratification nito sa 2 kapulungan ng Kongreso. Sa isang karatas na inilabas si Presidential Spokesman Edwin Lasiada, isang malaking hakbang anya ang pag-apruba ng Bilateral Conference sa Syntax Reform Bill sa pagpapalakas ng healthcare programs ng pamahalaan, dahil doon ilalaan ang malaking bahagi ng tax revenue ng gobyerno mula sa mga sigarilyo at alak. Sinabi din naman ni Lasiada na
hinihintay na lang ni Pangulong Noynoy Aquino na matapos ang ratification sa nasabing panukalang batas upang mapirmahan at maging isang ganap na batas. Commendation naman ang ibinigay ng palasyo kina Senador Frank Drilon, House Speaker Sonny Belmonte, House Majority Floor Leader Neptari Gonzales at Congressman Isidro Ungab sa pagsusulong ng nasabing panukalang batas. Pinasalamatan din naman ng palasyo ang mga pro-sin tax advocate sa gobyerno maging mula sa civilian society. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo, RMN. Isa pong RMN Nationwide Report. Diyan sa Iloilo ang isang lalaki nagpakamatay dahil kay Pacquiao. Kasama natin sa balita. Live Charm Gabileo ng RMN Iloilo. Tatak, RMN Report. Isang lalaki nagpakamatay sa lalawigan ng Guimaras at ang sinasabing dahilan ay ang pagkatalo ni People's Champ Manny Pacquiao laban kay Mexican boxer Juan Manuel Marquez noong nakaraang araw. Matindi umanong dinamdam ng biktimang si Samson Bulalang, 41 taong gulang ng barangay Avila, Buenavista, Guimaras, ang pagkatalo ni Pacman kung kaya naman ay nagpatiwakal ito sa sarili nitong bahay. Ayon sa investigasyon ng Buenavista, Guimaras, sinasabi ng mga kamag-anak nito na may problema sa kanyang pamilya ang nasabing biktima at hindi ang dinaramdam nito ng na-knock-out ni Marquez, si Pacman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo. Leo Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Dagdag na mga report pa rin, Dole muling pinagbawal ang pagpunta ng mga Pinoy sa Lebanon. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. Tatak, RMN Report. Pinag-iingat ngayon ng Department of Labor and Employment ang mga overseas Filipino workers sa bansang Lebanon. Ito ay kasunod na rin ang muling pagtataas ng Department of Foreign Affairs sa Lebanon sa Crisis Alert Level 1 matapos ang mga ulat na muling pagkakaroon ng tensyon doon. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, kung hindi kinakailangan ay huwag na bumiyahe ang mga Pinoy at buksan ang linya ng komunikasyon sa Philippine Embassy, Philippine Overseas Labor Office, Filipino Community at yung panilang kapwa OFW. Tinatayang nasa mahigit 34,000 ang mga OFWs ang nasa Lebanon na kung saan karamihan ay household service workers. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Napaluha ho si 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa telebisyon. Habang ini-interview ito matapos ang pagkatalo sa Mexican boxer na si Juan Manuel Marquez. Ay kay Pacquiao, binigo nito ang sambayanang Pilipino matapos itong ma-knockout ni Marquez sa last minute ng 6th round. Mga matanggap niya ang pagkatalo, sinabi naman ng pambansang kamao na masakit sa kanya na binigo nito ang mga Pilipino na sumuporta sa kanyang laban. Kaya naman ngayon pa lamang ay binasag na ni Pacman ang espekulasyong hihinto na ito sa pagboboxing dahil handa na ro itong uling lumaban para sa Part 5 ng Pacquiao Marquez fight. Ang DFA po ay nagpaalala sa ban sa mga bagong hire na OFW patungong Lebanon. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nagpaalala ang Department of Foreign Affairs sa ban na pinaiiral ng pamahalaan sa mga bagong hire na OFWs patungong Lebanon. Ayon sa DFA, bagamat imalis na ang ban sa deployment ng OFWs patungong Lebanon, hindi nila sakop nito ang mga bagong recruit. Una nang pinaalalahanan ng DFA ang mga Pinoy sa nasabing bansa na limitahan sa ang kanilang paggalaw sa harap ng tensyon doon na pinangangambang mag-spill over sa Israel at Syria. Sa ngayon halos sa 35,000 ang OFW sa Lebanon at karamihan sa mga ito ay household service workers. Kasama mo sa DFA, Joyce Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. MILF hoy itinangging sila ang responsable sa bombaran massacre. Sama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Itinaitanggi ng Moro Islamic Liberation Front na miyembro nila ang responsable sa pamamaril patay sa 8 magsasaka sa sitio Kalibunton, Barangay Mansilaw, Bumbaran, Lanao del Sur. Ayon kay MILF First Vice Chairman Gadzali Jafar, walang kinalaman ng MILF sa naturang krimen. Posible anyang family feud ang ugat dahilan ng pamamaril. Hindi anyang magagawa ng MILF ng pumatay, lalo na ng kapwa Muslim. Iminungkahi rin ni Jafar na dapat magsagawa ng malalim
limang investigasyon sa kaso para malaman kung sino ang tunay na salarin. Sinabi pa niya na kung mapatunayang sangkot nga ang ilang miyembro ng MILF sa krimen, ay nakahanda silang patawan ng kaukulang parusa ang mga ito. Matatanda ang pinagbabaril ng armado o 30 armadong kalalakihan ang 8 magsasaka sa nabanggit na lugar alas 3 ng hapon noong Huwebes. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Dinagdagan po ng local government unit ng Malay ang slogan "It's More Fun in the Philippines" na kampanya ng Department of Tourism para bumagay sa excitement na binibigay ng Boracay sa nilang mga bisita. Inilunsad ng Municipal Tourism Office ang Experience Boracay na tagline nila ngayon. Ang tagline ay ang kontribusyon ng LGU sa global slogan ng bansa. Ito kinabibilangan ng action plan para matyak ang kasiyahan ng mga turista habang nagbabakasyon sa isla. Target ngayon ng Boracay 1.5 million na turista sa taong 2013. RMN News Abroad. Sa Pakistan, 6 katao ang patay matapos ang 2 pag-atake ng suicide bomber sa nasabing bansa. Nangyari yung pag-atake sa bayan ng Kaki kung saan nagpaulan ng bala ang suspect bago itinapon yung granada malapit sa isang istasyon ng pulis. Sa ikalawang pagsabog, ginawa yon malapit sa isang moske na nagkataon naman maraming tao dahil meron ng morning prayer. Kabilang sa mga namatay, 3 pulis, 2 sibilyan at 1 off-duty na sundalo. Niyaring naman ng 7.1 na magnitude na lindol ang bansang Indonesia. Naitala ang sentro nito 236 kilometers hilaga sila kanluran ng Tanimbar Island na may lalim na 158 kilometers. At mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Yan pong napakinggan ng RMN News Nationwide ngayong Martes, Desyembre 11, 2012. Sa mga taga Jensan, Jal Santos, maligayang Pasko po dyan. Susunod na sila kasamang Ina David at Brian Onyate sa RMN News Diretso. Balitang Jensan sa numero 1 DXMDs 927. Pwede niyo hong mapanood ang aming naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Punta lamang po kayo mga kasama sa YouTube i-type ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide.